Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ngayon papakita po namin sa inyo paano mag-pruning ng kalamansi sa container para dumami po yung bunga. Coming up! What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos namin lalabas. Ang episode po natin ngayon ay tungkol po sa pruning. So papakita ko po sa inyo paano mag-prune ng kalamansi sa container. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, smash nyo naman yung like button. So ito po yung markot kalamansi ko na nakatanim po sa container. 3 taon na siya. Tapos tuloy-tuloy pa rin po yung pagbubunga. So yan, meron na naman siyang mga bagong bunga. So itong markot kalamansi ko, ginamitan ko po siya ng air pruning. Sa mga bago pa lang po nakarinig ng air pruning, yung air pruning po yan yung pag self-prune ng halaman sa sarili niya pong ugat. So para po mangyari yun, kailangan natin i-modify yung container. So ginawa ko po dito, ito ay 5 gallon container, yung sa mineral water. So binutas ko yung paligid. Nagpainit po ako ng 2 inch na tubo. Tapos tinunaw ko po yung gilid. Kaya nakagawa po ako ng mga butas. Then sa ilalim, nagpainit po ako ng pako. Binutas ko rin. Para hindi po siya maipunan ng tubig pagka dinidiligan. So meron siyang drain sa ilalim. Then naghanap po ako ng matibay na tela. So ito po yung tela na to ay galing sa lumang punda ng unan. So nilagay ko muna siya sa container. Tapos nilagyan ko po ng lupa. Then tinanim ko na po yung kalamansi. So paano ba nag-work itong air pruning? So habang lumalaki po yung kalamansi, naabot po ng kanyang ugat itong mga butas. So pag naabot na po yan ng ugat, tapos nahanginan itong mga butas na to na may tela, tendency po niyan matutuyo tsaka mamamatay po yung ugat na nahanginan. Then tendency nun, yung nakatanim po dyan sa container na yan, magpuproduce pa po ng maraming ugat doon naman sa gitna ng container. So mas maliliit po yung kanyang mapuproduce na ugat doon sa gitna. So mas na-improve niya po yung kanyang root system, mas maliliit, mas effective sa kanya magsipsip po ng nutrients sa ng tubig. Kasi pagka ito ay ordinaryong paso lang, yung walang butas, pagka after several months, bunutin niyo po yung tanim, makikita niyo po yung ugat ng inyong halaman nakapaikot po doon sa gilid ng container. Malalaki po yan, tapos nagpaikot na siya doon sa container. So hindi po yun ganun ka-effective sa pagdating po sa pagsipsip ng tubig tsaka ng nutrients. Kailangan kasi yung maliliit na ugat, yun po yung maparami natin para lumaki ng maganda yung halaman. Kasi yun po yung nagsisipsip ng nutrients tsaka ng tubig sa ating container. So yun po yung air pruning, yung pag self-prune ng halaman sa sarili niya pong ugat. Ngayon tayo naman yung magpo-prune manually doon sa mga dahon, sa mga sanga, tsaka sa mga suckers ng tanim natin kalamansi. So ipapakita ko sa inyo paano yung pag-prune, tsaka alin ba dyan yung mga sanga na suckers. So bakit po ba tayo nagpo-pruning ng kalamansi? So kasi ito pong mga suckers na to, nagkukuha po yan ng mga nutrients, ng energy. So dyan na po napupunta sa mga unwanted branches, unwanted leaves, sa mga suckers. So imbis na po mapunta dun sa bunga, nasasayang po yung nutrients na binibigay natin sa halaman. So alam naman po natin, lahat po ng mga nakatanim sa container ay very limited po yung nutrients. Kaya dapat patuloy po tayo nagbibigay ng mga organic materials. Tapos i-prune natin siya para yung mga nutrients hindi lang masayang at mapunta lang po dun sa mga sanga na hindi naman natin kailangan. Kasi itong mga suckers na yan, may tuturo ko sa inyo kung alin dyan yung suckers. Hindi yan namumunga. So sayang lang yung nutrients na napupunta sa kanya. So yan po yung mga aalisin natin. So kung mapapansin nyo po, meron akong pinrepare dito ng mga gamit. So meron tayong gunting, hydrogen peroxide, bulak, tapos itong pang spray. So ito po yung ginawa ko dating calcium phosphate. Tapos meron po ako ditong compost. So mamaya papakita ko sa inyo kung para saan ito. So kung magpo-pruning na po tayo, lagi po natin i-practice na i-disinfect po yung mga gagamitin natin pang prune. So ito po ay gunting lang. So kailangan natin siya i-disinfect ng hydrogen peroxide. Okay. So ngayon naalisin po natin yung mga
sirang dahon, yung mga dahon po na may mga insekto, naninilaw, tapos yung mga sanga na tuyo na, tsaka yung mga suckers. So ito po yung na-feature natin last month. Kung mababalikan nyo po yung video natin, nagbigay po ako doon ng 5 tips paano magpalaki ng kalamansi sa container. So ngayon, after natin siya ma-prune nakaraan, yan, naglabas na po yung mga bunga niya, yung mga bulaklak nakaraan, ito na, naging bunga na. So ngayon, puprune pa po natin para lumaki ng mga maganda yung ating mga bunga. So makita po natin dito, may mga dilaw na dahon. Yan. So ito po sira na, kailangan natin siyang alisin para hindi po masayang yung mga nutrients. So prune lang natin yung mga sirang dahon, mga unwanted na dahon, may mga dahon po na may mga fungus, may mga sakit. So alisin na po natin yan, pati po yung mga dahon po na mayroong mga insekto, so may mga aphids. So trivia lang po, pag kami nakita po kayong mga langgam sa inyong mga tanim, usually meron po yung aphids. Kasi yung mga langgam na yan, nagdadala po siya ng mga pagkain ng aphids. So maglalagay siya ng pagkain dun sa dahon, tapos titirahan po ng aphids. Then yung aphids naman nagpo-produce siya ng pagkain ng langgam. So kaya nag-work po sila synergically, so para silang tandem. Kaya kapag kami aphids, may langgam. So yan po yung kanilang tandem, ika nga. So alisin lang po natin, i-check natin palagi. So ito kasi napabayaan ko, madalas tayo nasa field, kaya may mga insekto po na sumira sa ating tanim. So ngayon, alisin na po natin. Sa mga nag-urban garden, tip lang pala, kailangan po natin talaga i-inspect yung ating mga tanim from time to time, no? So yung umaga, tignan natin siya kung may mga sakit, kung anong kulang, baka natuyuan na po yung inyong lupa. So kailangan po natin i-inspect siya araw-araw. Tulad po nito, itong kalamansi na to nung bago ko pa lang siya tinanim, napansin ko parang ang konti masyado ng dahon. Meron po palang mga caterpillar na nandun sa aking kalamansi. So kinakain po nila yung mga dahon. So late ko na nakita, ang dami palang mga caterpillar na sumisira ng dahon. So inalis ko lang siya. Then yun, hindi na siya nasisira. Kailangan natin inspect siya araw-araw. So alisin lang natin yung mga unwanted na dahon, mga sirang dahon. Then yung suckers. So ipapakita ko po sa inyo yung suckers. So ito po yung pinaka main stem ng ating kalamansi. Then mapapansin nyo po meron siyang bunga sa dulo. Ito pong stem na to, mapapansin nyo bilog yan siya. Yung sucker po, mapapansin nyo hindi siya bilog. Meron siyang irregular shape. So, medyo maliit pa kaya hindi siya gaano mapapansin. Pero itong isa, yan, sucker po ito. Papakita ko po sa inyo yung kaibahan. Yan po, hindi siya bilog. Kita ba? Ayan. Hindi siya round yung kanyang stem. Yan po yung mga suckers. So ito po hindi siya namumunga. Sayang lang po yung energy kapag marami tayong ganito sa kalamansi. Dahil hindi naman to nagbubunga. Then isa po sa palatandaan, baliban po dun sa hindi bilog yung kanyang stem, may mga tinik po yan. So ito po naramdaman ko na may mga tumutubong tinik. So yan, ito po nga po ay suckers. So hindi siya tinutubuan ng bunga. Sayang lang. So di tulad po nitong main stem, makikita niyo po may bunga siya dito banda. So, yan. So ito ay sucker din. So kailangan din natin siyang alisin para magbunga yung ating kalamansi. Huwag po kayo manghinayang kasi wala naman po itong silbi. Tsaka mabilis naman po lumago. Mapapansin nyo po after few days may mga bago na namang sibol na sanga yung ating kalamansi. So after po natin mag-pruning, naalis na po natin yung mga unwanted leaves, unwanted branches, yung mga suckers. So ngayon magbibigay naman po tayo ng nutrients kasi nasaktan po natin yung ating tanim. Kailangan bigyan po natin siya ng nutrients. So i-boost natin yung nutrients niya para mabilis siyang makarecover. So ito po yung compost na gawa ko. So ito po yung binistay ko na.
Kung makikita nyo po, yan, parang pinong-pino siya. So hindi po ito lupa. Ito po yung compost na na-harvest ko sa aking composting bin. So gusto nyo po matuto kung paano po gumawa nito, ilalagay ko na lang po yung link sa dulo ng video na to or sa description sa ibaba. So ito po yung compost, lalagay lang natin sa ating container. Yan, itatop dress lang po natin sa kanya kasi nag-prune po tayo, marami pong mga sanga na naalis. Para mabilis siyang makarecover, magbibigay tayo ng nutrients. Dahil ito naman pong liquid na to, ito po ay calcium phosphate. So, galing po sa balat ng itlog. So, magbibigay tayo ng calcium para po hindi basta-basta malaglag yung mga bunga, yung mga bulaklak na ating kalamansi. Mag-spray lang po tayo. Kung gusto niyo po matuto paano gumawa po nito, ilalagay ko na rin po yung link sa description tsaka sa dulo ng video na ito. Then, reminders lang po, wag tayo mag-i-spray ng any foliar kapag bago pa lang po yung pagsibol ng mga bulaklak. So, hintayin po natin yung 1 week or 2 bago po tayo mag-spray. Kasi yung tendency po nun, pag nabasa yung mga bulaklak, pwede pong masira. So, kaya hindi po nire-recommend na mag-spray kapag nagbubulaklak pa lang po yung mga tanim. Kasi masisira po yun pag nabasa. So, hintayin natin 1 week or 2 bago po tayo mag-spray. So, kahit wala po siyang bulaklak, tulad nito, mga bunga na, pwede tayong mag-apply ng calcium phosphate. Then, para naman po sa mga insekto, sa mga aphids, mealybug, yung mga peste po, tsaka yung mga fungus, pwede tayong mag-apply po ng homemade insecticide and fungicide. Gamit lang po yung isang kutsaritang baking soda, dishwashing liquid, tsaka isang kutsaritang vegetable oil sa 1 litrong tubig. So, haluin lang natin siya, then spray na po natin sa mga dahon. So, yun, nakakatulong po yun para ma-prevent po yung mga paninira ng mga insekto. So, ilalagay ko na rin po yung link sa description tsaka sa dulo ng video na to para malaman nyo po yung paggawa ng homemade insecticide tsaka fungicide. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-click nyo naman yung like button. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo naman sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!